Tayo po'y manalangin po sa umagang ito. Naway Panginoon, pinapalain ko po ang ipatalakay ko po tungkol po sa pagkontento ng isang Kristiyano, bawat Kristiyano sa kanilang natatanggap na maliit o malaking bagay, material man na kayamanan o bagay po na mula po sa iyo. Naway Panginoon, pinapalain ko po ang karelasyon ko po ay makakilala po sa iyo at matanggap ko po bilang kanyang tagapagligtas at gabay. Naway Panginoon, napalain ko po, ganun po ang nanay ko, makontento po siya kung wala akong nabibigay na kayamanan sa kanya, ganun po sa girlfriend ko. Naway magantay po sila na may darating na biyahe sa kanila na nahihingin ko po sa iyo. Ito ibibigay ko sa kanila ng lubos, hindi ko pagdadamot kailanman. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Ecclesiastes o sa mga aklat ng mga ngaral sa lumang tipan o sa matandang tipan kung ito'y tawagin po. Sabi po sa versikulo 5, kung paano siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, ganon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ibig sabihin po nito, tandaan po natin ito. Ang kwento po na ito, ibig sabihin po na Haring Solomon, kung paano daw tayo lumabas sa sinapupunan ng ating nanay, ng ating ina, na ilaw ng tahanan. Ngayon tayo muling aalis. Hubad tayong dumating sa ating sinapupunan ng ating nanay. Hubad tayo nung sanggol tayo, wala tayong saplot. Hubad tayo, wala tayong kasuotan. At wala tayong anumang madadala mula sa ating pagpapagod na magmumula at magdadala sa ating kamay. Ibig sabihin po na ito, nung sanggol pa tayo, pinapagtrabaho pa tayo ng ating magulang. Mayroon bang sanggol na kumakayod? Mayroon bang sanggol na nag-aaral? Wala po. Di ba tayo mga sanggol pa lang tayo? Ang ginagawa natin, iiyak tayo. Pag di nabigay ang ating gusto. Pinapaliguan pa tayo ng ating magulang, ng ating mahal sa buhay. Wala namang sanggol na pinapaliguan ng sarili. Oh, bata pa ako, paslit pa lang tayo. Anong ginagawa sa atin ng ating magulang? Pinapag-aral. Hindi po pinapagtrabaho. Pero sa hirap ng buhay, marami pong mga kabataan nagtatrabaho na ngayon. Gusto lang makatulong sa pamilya. Sabi nila, may isang kaso daw yung pagtatrabahoy ng magulang ang kalang anak sa kalsada. Kagaya ng pagbebentay ng gulay na dahon, paglalakoy ng merienda, para lang may pambayad sa tuition fee sa eskwelahan. Ang mahalaga hindi po nagnanakaw, pero mas maganda, mabuti sa mga kabataan ang nag-aaral. Pero likas kasi sa mga kabataan, pag nasa eskwelahan, binubuli, minamaltrato ng di tama ng mga kapwa estudyante. Tapos yung mga teachers, kakampayan yung mga bully. Tapos sa guidance, babalik ta rin ka nung nambuli sa'yo, yung tao nasaktan mo, ginantihan mo. Yun po mali doon. Eskwelahan po, the school is place of learning. This is the second home of all among students. Our teachers and classmates are family, second family. Ang guro ang ating pangalawang magulang at ang estudyante ito rin ating pangalawang kapatid o kaibigan. Kaya nga po, lumabas tayo sa ating sinapupunan ng ating nanay. Wala tayong may pagmamalaki. Sanggol pa lang tayo. Kinakalong na tayo, iniheli tayo para tayo makatulog. Inugoy pa tayo sa duyan. Tinitimpla ng gatas para tayo ay mabusog sa gatas. Meron naman nanay, binibreastfeeding ang mga bata, ang mga anak. Ako, naranasan ko po, breastfeeding ako ng nanay ko nung sanggol ako. Pero, aalis tayo sa ating piling ng ating magulang. Ibig sabihin, aalis tayo sa piling ng ating pamilya, lalo ng ating magulang. Sabi nun, maghanap tayo ng trabaho, bubuo ng sariling pamilya. Pero kung bubuo tayo ng sarili nating pamilya, pag meron tayong asawang lalaki, bilang lalaki, may asawa kang babae, sa kanya ka lang bumaling ng tingin at magmaalim mo siya ng lubusan. Huwag na tayong babaling ng tingin sa iba. Kasi tukso na yun. Yun ay kampo ng kaaway. Kasi bilang babae, huwag tayong maging lalakero. Kung meron tayong partner na lalaki na nilaan sa atin ng Panginoon, doon tayo makontento sa ating minamahal na isa.
hindi po tayo pwede magmahal ng dalawa. Pag nagmahal tayo ng dalawang tao, tawagin tayong turn between two lovers. Itong base naman po sa Lumang Tipan, aklat po ng unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 7. Sabi po dito sa verse 3, umpisa natin sa verse 3. Maling aral at ang tunay na kayamanan. Sabi po sa verse 3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo. Walang naunawaang anuman at siya ay nahumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala. Versikulo 5, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katuwanan na inakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Versikulo 6, subalit ang kabanalan o Kapitulo 6, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Versikulo 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Versikulo 8, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapamakan. Talata 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Ibig sabihin po na ito, contentment is important to us. Makontento tayo sa anuman kung anong meron tayo. Base doon sa Lumang Tipan, anong sinasabi doon? Tayo ay nagmula sa supling ng ating ina. Alis tayo sa kanilang piling pag tayo ay nagkaroon na ng wastong edad. Nandun na yun, magtatrabaho tayo, mag-iipon, magbubukod, magtatay ng sariling tahanan, magkakapamilya. Pero sa kwentong ito ng Bagong Tipan, ito ay tungkol sa pagiging kontento ng tinuturuan tayo nito bilang Kristiyano, makontento tayo sa anumang bagay na anumang meron tayo. Sabi nga po sa verse 8, ngunit kung tayo may pagkain o may kakainin at magandang kasuotan, masaya na tayo sa mga ito. Kung meron kang perang natanggap na 150 o 100, o hindi ka makatanggap ng 300 o 200, makontento ka bilang tao. Halimbawa, provider ako ng isang karelasyon ko, ng girlfriend ko. Sana hiniling ko sa awa ng Panginoon nakabigay ako ng magandang kayamanan sa kanya. Lalo na sa mahalaga, kung ano natanggap kong biyaya sa Panginoon mula sa paghanap buhay, yun ay binahabahagi ko sa kanya, lalo na sa pamilya ko. Yung pagiging kontento sa material na malit na bagay o malaki, yun po yung importante. Walang Kristiyanong tamad, lahat ng Kristiyano masipag. Dapat walang Kristiyanong reklamador. Kailangan makontento tayo kung anong ibigay sa atin ng taong nagbibigay sa atin ng kayamanan na pinansyal o anumang bagay na material. Ngunit po ang Panginoon, kung may malit tayong blessing na natanggap sa Kanya, tanggapin natin yung malit na biyaya. Balang araw, yung malit na blessing na yun, lalaki yun at lalaki. Bibigyan tayo ng malaking blessing at tayo masisiyahan. Bilang tao, nagpapadala ng pera sa kanyang minamahal, lalo na sa akin tatay, pinapadala ng nanay ko ng malit na pera. Ang nanay ko, nagrereklamo bandang huli, at natuto siya na makontento kung anong pinadala sa kanya ng tatay ko na pera. Nagtatrabaho sa malayo ang tatay ko sa ibang bansa. Nagsisikap para mapag-aral kami ng kapatid, pero ako'y naghahanap buhay. Imbis na nag-aaral ako. Kaya may dahilan po, kaya tumigil ako sa pag-aaral. It's because of bullying. Nabiktima ako ng bully. Kaya nga sabi po dito sa versikulo 7, wala tayong madadalang anuman, sapagkat wala tayong maidadalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong mailalabas na anuman. Sabihin yung ating kayamanan, yung ating pagkatalinuhan, kalakasan sa trabaho, yun ay bigay sa atin ng Panginoon. Bilang estudyante, walang karapatang magyabang na matalino ka. Bilang estudyante, karapatan mo magpasa ng assignment, project, mag-exam para makapasa.
Kailangan mag-review para matandaan mo yung binabasa mo para makapasa ka sa exam. Hindi para mangopya ka o mangodigo ka. Bilang estudyante, karapatan mo mag-aral, hindi mambuli ng kapwa mo tao, kagaya ng mga estudyante at ng mga staff ng eskwelahan. Kailangan doon respeto at at pagsunod sa mga utos ng eskwelahan na batas. At saka po, sabi sa eskwelahan po, being friendly, not being a bully. Maniwala po tayo sa kasabihan na yun, huwag tayong bully, maging palakaibigan tayong tao sa ating kapwa. Maging seryoso tayong karelasyon sa ating boyfriend, bilang girlfriend, maging seryoso kang girlfriend sa boyfriend mo. At bilang boyfriend, maging seryoso kang boyfriend sa girlfriend mo. Ganun po 'yun. Ang pagmamahal po, ang pag-ibig, hindi po nasusukat sa kayamanan. Nasusukat ito sa tiwala at respeto, sa suporta at sa unawa at malasakit. Yun po ibig sabihin nun. Kasi po, walang hininging kapalit ang pag-ibig. Ang Diyos, pag nagmamahal, walang hininging kapalit sa atin. Pero ang tao humingi ng kapalit para tayo mahalin. Pag wala kang naibigay, magtatampo na. Hiwalayan ka na. Huwag po sanang ganon. Kung magmamahal tayo ng isang tao na nilaan sa atin ng Panginoon, bilang babae, kung nanligaw sa lalaki, pahalagaan mo yung karelasyon mong lalaki. Nilaan sa iyo ng Panginoon yan eh. Pahalagaan mo siya, mahalin mo siya ng lubusan. Hindi yung sasaktan mo, ipagpapalit mo, pag di naibigay ang gusto mo, magtatampo ka na. Pag di naibigay yung hangarin mo, yung hangad mo na gantong bagay o gantong pinansyal. Kasi po ang Panginoon, di tayo tinuruan ng Panginoon maging reklamador. Tinuruan tayo ng Panginoon kung paano makontento sa anumang bagay na meron sa atin. Anong ginawa ni Judas Iscariote sa ating Panginoon Kristo? Pinagkanulo niya, nagpabayad siya naglustay ng kayamanan sa mga parang eskriba. Hanggang sa ang Panginoong Kristo ay napako sa krus at nilagyan ng koronang tinik sa ulo at at nilagyan ng pako ang kanyang dalawang paa at ang kanyang dalawang kamay ay nakapako sa krus. Ibig sabihin nun, tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan at para tayo hindi tayo bumalik sa masamang gawa at plano ng kaaway. Mahal tayo ng Panginoon. Dapat mahalin natin ang ating kapwa ng lubusan. Minahal tayo ng lubos ng Panginoon. Binigyan tayo ng kayamanan, pero gamitin natin sa tama. Binigyan tayo ng kalakasan sa trabaho, gamitin natin sa tama. Binigyan tayo ng katalinuhan bilang estudyante, gamitin natin sa tama at hindi sa mali. Kaya nga po, ang pagiging kontento, isipin natin, tandaan natin mga kapatid, pag tayo may kayamanan na tanggap, maliit man ngayon, bukas malaki natin matatanggap. Maliit man natin natanggap na kayamanan ngayon sa taong nagpadala sa atin ng pera, matuto tayo magpasalamat, makontento. Huwag tayo reklamador. Opo, inaamin ko, kaming malalaki. Provider kami ng mga babaeng iniibig namin. Pero, sa magiging future girlfriend or wife namin, magbibigay kami ng perang maliit mula sa trabaho. Kasi matumal eh. Walang nagpapagawa sa motor shop. Halimbawa sa motor shop, walang customer nagpapagawa. Ang mahirap lang po doon, may karibal ka pa sa trabaho. Mayroon pa nakikipagkutsaba sa'yo, nakikipagpaligsahan sa'yo. Sa trabaho, di po kailangan ng pagalingan o pasikatan. Ang kailangan po doon sipag at syaga para magkapera. Huwag ka lang maging batugan sa trabaho. Hindi ka magkakasahod. Rin sa pag-aaral, kung hindi ka mag-aaral, wala kang mararating. Wala kang manap na trabaho. Kaya ka nag-aaral lang mabuti para makanap ka ng magandang trabaho balang araw at makatulong ka sa future boyfriend mo at future husband mo. Nasabay kayo magtatrabaho ang dalawa. Hindi lang yung karelasyon mo na lalaki. Kundi ikaw rin babae ang kakayod para sa maging anak nyo. O bilang babae, ikaw ang tagahintay ng sahod. Ikaw yung tagatanggap. Ikaw yung tagapag-alaga ng inyong mga anak sa bahay. Ang pagiging kontento gawin natin. Hindi po mahirap maging kontento. Hindi mahirap gawin po yung pagiging kontento at mapagpasalamat. Ito yung madaling gawain. Ang pagiging reklamador o irritable, ito ituro sa atin ng kaaway ng Diyos. Pag tayo namatay dito sa lupa,
wala tayong madadala sa hukay at sa langit na bayan. Hangga't nabubuhay tayo, nakakahawak tayo ng pera at ng bagay na hiling natin at nais natin bilhin. 'Pag tayo nawala at naglaho dito sa mundong ating ginagalawan, wala tayong madadalang anuman 'pag tayo namatay na at naglaho ng parang bula. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating kayamanan, ng ating gamit na natatanggap, isipin natin ito'y mula sa Panginoon at mula sa ating pinagpaguran sa trabaho. Malit man o malaki, pakontento tayo sa ating natatanggap. Huwag tayo maging irritable o reklamador na tao. Hindi yan turo sa atin ng Panginoon. Kung nagmamahal tayo ng tao, ipakita natin ng malasakit, unawa, suporta, respeto at kalinga sa ating minamahal na bilang babae sa ating lalaki. Sa aming mga lalaki. Provider kami, mga babae, kayo mga babae, mga kapatid, kayo ang tagatanggap ng sahod. Pero wag naman yun araw-araw panay hingi. Pero hindi ko sasabing wag kayong humingi ng pera. Pero kailangan nasa tamang wastong lugar ang inyong paghingi ng pera. Tama naman pambili ng pagkain, pambili ng pambayad sa project sa school. Tama po 'yun. Pero contentment is important. Paging kontento ay mahalaga sa taong Kristiyano. Kung tayo marunong makontento sa bagay natin natatanggap na maliit, balang araw magiging malaki rin yung matatanggap natin, tayo anak ng Diyos. Kung ikaw ay reklamador sa malit na bagay na natatanggap mo, anak ka ng kasinungalingan. Sabi nun, anak ka ng kasamaan yun ay si Satanas. Huwag tayong tumulad sa kaaway ng Diyos na nagtaksil. Sapagat dapat sa isang pag-ibig, sa isang relasyon, walang taksilan, walang dayaan. Ang pag-ibig ng Diyos seryoso at tapat at totoo. Dapat tayo bilang mga babae, maging totoo tayo na karelasyon ng ating lalaking minamahal. At bilang lalaki, dapat ipakita natin sa ating karelasyong babae na tayo ay kontento sa kanila, na sila ay ating mamahalin at hindi pagpapalit. At bilang babae, kontento tayo sa ating lalaking minamahal at ipangako natin sa kanila na hindi natin sila ipagpapalit o sasaktan o lolokohin. Ilang po at magandang umaga po sa ating lahat at happy Monday po. God bless to all. Sana may matutunan kayo sa araw na to at wala po akong tinuro na mangungutya na salita. Ito ay base sa katotohanan na mula po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinapalangin ko po sa mga ito, ang maging kontento ay magawa po ng mga tao pag natakatanggap sila ng isang bagay, pera man o namang gamit na mahalaga sa kanila. Lalo na po sa aking karelasyon na nag-aaral po sa De La Salle. Kung ano mang bibigay kong pera sa kanya, maliit man, ito'y matanggap niya. Kinabukasan po maging malaki ito. Ito'y alam ko, malaman niya ito'y nagmumula sa iyo. Ang aking kayamanan ang aking kayamanan na natatanggap ay mula po sa aking pinagpaguran at mula rin po sa iyo. Naway Panginoon Jesucristo, mag-ari ka po sa aming buhay, lalo na po sa aming karelasyon. Naway Panginoon, maging sentro ka ng aming pagmamahalan. Panginoon, ikaw maging tulay para kami tumagal sa aming pagsasama ng aking pong minamahal na second year college student na varsity ng volleyball. Tumagal po kami sa aming relasyon at huwag kaming umantong sa iwalayan. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.